Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training, bahagi ng Biblical Studies, pag-aaral mula sa mga pangunahing propeta, tera at mag-aaral na tayo upang matuto ng mga katotohanan sa Biblia. Ang mga pangunahing propeta. Sa mga Bibliyang Ingles, ang mga aklat na kabilang sa mga pangunahing propeta ay ang Isaias, Jeremias, Ezekiel, at Daniel. Ang pagpapangkat na ito ay nagmula sa Septuagint, ang sinaunang salin sa Griego ng Bibliyang Hebreo, na naging kasulatan na madalas gamitin ng sinaunang iglesia. Gayunpaman, hindi tulad ng unang tatlong aklat, ang Daniel ay akdang pampanitikan na apokaliptiko, tulad ng aklat ng pahayag sa Bagong Tipan. Bagaman ang mga apokalipsis ay kahawig ng hula, ang mga kauriang ito ay may makabuluhang pagkakaiba. Sa kadahilanang ito, ang Daniel at pahayag ay tinalakay sa artikulong panitikang apokaliptiko. Nakatuon ang artikulong ito sa Isaias, Jeremias, at Ezekiel. Mga kontekstong pangkasaysayan at panlipunan. Saklaw ng mga aklat ng Isaias, Jeremias, at Ezekiel ang napakahalagang kasaysayan ng Israel, ang pagpapatapon sa Juda patungong Babilonya, 597 at 586 na BC, at ang kasunod na pagbabalik ng mga tao sa kanilang tinubuang lupa, nagsimula noong 538 BC. Ang bawat aklat ay nagpapahayag ng babala ng Diyos hinggil sa parusang darating habang inihuhula ang pag-asa ng pagpapanumbalik. Ang pagkawasak ng templo ng Israel, ang pagpapatalsak sa kanilang hari at pagkawala ng kanilang pagkabansa, at ang pagpapatapon sa kanila sa ibang lupain ay magiging katapusan ng karamihan sa mga tao at ng kanilang relihiyon, ngunit nilinaw ng mga mensahe ng Isaias, Jeremias, at Ezekiel na mananaig ang mga layunin ni Yahweh, at sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito ay ipapakita niya ang kanyang katarungan at awa. Isaias. Ang saklaw ng Isaias ay napakalawak, kapwa sa haba at yugto ng panahon. Ang paksa ng aklat ay sumasaklaw sa panahon bago ang pagpapatapon, Isaias Kapitulo 1 hanggang 39, panahon ng pagpapatapon, Isaias Kapitulo 40 hanggang 55, at panahon pagkatapos ng pagpapatapon, Isaias Kapitulo 56 hanggang 66. Ang ministeryo ni Isaias ay naganap sa huling bahagi ng ika-8 siglo sa Jerusalem bago ang pagpapatapon, at nagsimula sa pagtutuon kay Haring David at Bundok Sion, ang banal na bundok ng templo ng Diyos. Sa kabanatang nagtatapos sa unang bahaging ito, binalaan ni Isaias si Haring Hezekias na, ang lahat na nasa iyong bahay, ay dadalhin sa Babilonya, Isaias Kapitulo 39 versikulo 6. Ang susunod na kabanata ay tumalon ng may 150 taon pasulong, kinakausap ang bayan ng Diyos na nasa pagpapatapon sa Babilonya, tingnan sa Isaias Kapitulo 48 versikulo 20, at nag-aalok ng kaliwan sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagpapahayag na ang panahon ng parusa nito ay nagwakas na, Isaias Kapitulo 40 versikulo 1 hanggang 2. Sa makatuwid, ang Isaias Kapitulo 1 hanggang 39 ay humuhula sa pagpapatapon, at ang Isaias Kapitulo 40 hanggang 55 ay humuhula sa pagbabalik ng Israel. Bilang hudyat ng panibagong pagbabago sa mga kinakausap, tinutukoy ng Isaias Kapitulo 56 ang dambana at templo ni Yahweh sa Bundok Sion, na tumuturo sa panahon ng ikalawang templo matapos bumalik ang mga napatapon mula sa Babilonya. Jeremias. Lumitaw si Jeremias humigit kumulang 2 salinlahi pagkatapos ni Isaias, ka. 627 BC. Bagaman ang kanyang bayang sinilangan, ang Anatot, ay nasa loob ng maikling lakad mula sa Jerusalem, ito ay nasa loob ng teritoryo ng Benjamin sa isang mundong mas pamilyar sa mga tradisyong minana mula sa Hilagang Israel. Nagsimula ang ministeryo ni Jeremias sa mga huling taon ng Imperyong Asiryo, noong tinamasa ng Juda ang maikling panahon ng kalayaan. Ang pagkatuklas sa Aklat ng Kautusan, malamang ay sinaunang bersyon ng Aklat ng Deuteronomio, sa loob ng mga arkibo ng templo ay humantong sa mga reforma ni Haring Josias, ang sentralisasyon ng pagsamba ng bansa sa templo ng Jerusalem, ang pag-aalis ng mga Diyos-Diyosan, at ang pagsusulong ng tanging pagsamba kay Yahweh, Ikalawang Hari Kapitulo 22 hanggang 23. Marami sa mga orakulo ni Jeremias ay umaalingaw-ngaw sa mga temang ito. Matapos ang kamatayan ni Josias, ibinigay ni Jeremias ang kanyang kilalang sermon sa templo, Jer 7:1-15, 26:1-6, na nagparatang sa mga tao sa pagtalikod nila sa kautusan ni Yahweh at nagbanta sa pagkawasak ng templo at sa pagpapatapon ng mga tao mula sa lupain.
Pagkalipas ng ilang taon, si Nabucodonosor at ang mga Babilonyo ang naging bagong makapangyarihang bansa sa gasuklay na mataba, at binalaan ni Jeremias ang Juda na gagamitin ng Diyos ang Babilonya upang isagawa ang kanyang parusa sa kawalan ng katapatan ng bansa. Dahil isinulong ni Jeremias ang pagsuko, inakusahan siya ng mga awtoridad sa politika at militar ng Juda ng pagtataksil. Maging matapos patunayan ng pagsalakay ng mga Babilonyo na totoo ang kanyang mensahe, napilitan siyang tumakas patungong Ehipto. Ezekiel. Dahil sa kanyang hanap buhay bilang pari, Ezek 1:3, ang mundong panlipunan at panrelihiyon ni Ezekiel ay nakasentro sa mga tradisyong pagkasaserdote ng Israel. Ang salita ni Yahweh ay unang dumating sa kanya habang siya ay nasa pagpapatapon sa Babilonya. Bilang bahagi ng unang pangkat na ipinatapon mula sa Jerusalem noong 597 BC, Ikalawang Hari Kapitulo 24 versikulo 10-16, tinuligsa ni Ezekiel ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na isinagawa sa templo ng Jerusalem at hinulaan ang pagkabihag ng Jerusalem. Nang mabalitaan na bumagsak na ang lungsod sa mga Babilonyo, Ezek 33:21, ang kanyang mensahe ay napalitan ng pag-asa at pagpapanumbalik. Mga pananaw teolohikal sa mga propeta. Ang katangian ni Yahweh. Ang bawat aklat ay nagpapakita ng natatanging pananaw sa katangian ni Yahweh. Para kay Isaias, si Yahweh ay, higit sa lahat, ang banal ng Israel, isang pamagat na nananaig sa buong aklat. Sa kanyang makapangyarihang pangitain, Isaias Kapitulo 6, narinig niya ang mga serapin na umaawit, "Banal, banal, banal si Yahweh ng mga hukbo." Mula noon, nakita niya ang buhay at ang mga krisis nito mula sa ibang pananaw kaysa sa pananaw ng kanyang mga kapanahon, Isaias Kapitulo 8 versikulo 13. Ang pamagat na ito ng Diyos ay sumasalamin sa tensyong ipinadama sa kanyang mga hula, na ang ibig sabihin ay si Yahweh ay ang makapangyarihang tagapaglikha na malaya at may soberanya, ngunit pinili niyang itali ang kanyang sarili sa Israel sa pamamagitan ng tipan. Ipinakita ng Israel na hindi sila mapagkakatiwalaan at tapat sa tipan, at sa gayon ay nararapat sa galit ni Yahweh. Sa Isaias Kapitulo 40-55, ang bahaging nakatuon sa mga napatapon sa Babilonya, mayroong kahangahangang pag-unlad sa pagkaunawa ng Israel kay Yahweh, ang monotheismo, paniniwala sa iisang Diyos lamang na tunay, na ditahasang ipinahiwatig sa relihiyon ng Israel ay naging sentro ng atensyon. Dahil sa kawalan ng pag-asang kalagayan ng mga Hudyong napatapon na namumuhay sa anino ng isang makapangyarihang bansa, hindi nila kailanman maiisip na may ibang dayuhang mananakop na magpapastol sa kanilang pabalik sa kanilang tinubuang lupa at sisigot sa muling pagtatayo ng kanilang templo. Ang paggamit ni Yahweh kay Ciro ang Dakila, hari ng Persia, ay nagpapakita ng kanyang soberanya sa lahat ng bansa, Isaias Kapitulo 44 versikulo 24-45-7. Gaya ng ipinangangatwiran sa mga talumpati ng paglilitis laban sa mga bansa sa Isaias, ang pag-angat ni Ciro ay hindi nahulaan ng mga tagapayo ng hari at manghuhula sa korte ng Babilonya, kaya't ang kanilang tinatawag na mga Diyos ay napatunayang hindi makapagsalita, walang silbi, at walang kabuluhan. Isaias Kapitulo 41 versikulo 21-29, 44:6-8, 45:18-25. Higit pa kaysa sa ibang pangunahing propeta, pinagdugtong ni Jeremias ang kanyang teolohiya at ang kanyang sariling talambuhay. Mula sa sandali ng kanyang pagtawag ay naunawaan niya ang kanyang sarili bilang sugo ng propeta, kahit na ipinadala siya na may hindi tanyag na mensahe, Jer 1:1-11. Habang ang ibang mga propeta ay may mga mensaheng nais marinig ng mga tao, si Jeremias ay natatanging pinahintulutang makibahagi sa kapulungan ni Yahweh, Jer 23:9-22. Ang sitwasyong ito ay nagbunga ng alitan, kabilang ang pagsalungat mula sa mga hari, propeta, at mga tao, at lalo na ang pakikipagbuno kay Yahweh mismo. Sa paggamit ng anyo ng panaghoy, tulad ng sa mga awit, ipinahayag ni Jeremias ang kanyang pagkabigo ng walang alinlangan. Habang natutuklasan niyang totoo si Yahweh, natututunan din niya na ang maging lingkod niya, lalo na sa maliligalig na panahon ng pagsalakay ng Babilonya, ay mahirap. Tingnan sa Jer 12:1-6, 15:10-21. Sa kanyang mensahe para sa mga tao, ipinakita niya si Yahweh bilang kanilang tagapagpalaya, gaya ng ipinakita sa pag-alis sa Ehipto, ngunit sa pamamagitan ng kanilang paulit-ulit na kawalan ng katapatan ay nawalan sila ng kanyang proteksyon at umani ng kanyang parusa, Jer 2:4-19.
Gayunpaman, kinalaunan ay ipinahayag niya ang pangwakas na layunin ni Yahweh, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ni Yahweh, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas, Jer 29:11. Bilang pari, ang teolohiya ni Ezekiel ay nakasentro sa presensya ng Diyos sa banal na puwang. Habang si Jeremias, kasama ang aklat ng Deuteronomio, ay nagsasalita tungkol sa templo bilang lugar kung saan nananahan ang pangalan ni Yahweh, Jer 7:14, mas ninanais ni Ezekiel na tukuyin ang templo bilang lugar kung saan nahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh. Kung paanong ang pangitain ni Isaias sa makalangit na korte ni Yahweh ay nagbigay kahulugan sa kanyang teolohiya, Isaias Kapitulo 6, gayon din ang pambungad na pangitain ni Ezekiel sa anyo ng wangis ng kaluwalhatian ni Yahweh, Ezek 28 minuto pasado alauna, ay nagbigay kahulugan sa kanyang teolohiya at ministeryo. Tampok sa pangitaing ito ang mabuting balita na si Yahweh, hindi tulad ng ibang mga Diyos ng sinaunang malapit na silangan, ay transcendent at hindi nakatali sa isang partikular na lugar. Ang nakakatakot na balita ay malaya siyang makalayo mula sa mapaghimagsik na Jerusalem. Ang kasalanan ng Israel at ang parusa ni Yahweh. Ang mga pangunahing propeta ay palagi ang tumatalakay sa kasalanan ng bayan ng Diyos at sa kalikasan ng kanyang parusa. Sa simula ng kanyang ministeryo, tinuligsa ni Isaias ang mga pang-aabuso sa lipunan, ngunit ang kanyang pangitain sa banal ng Israel sa kanyang makalangit na korte, Isaias Kapitulo 6, ay nagpapakita ng kakaibang atas na patigasin ang puso ng mga tao hanggang sa panahon ng pagpapatapon. Ang kahulugan ng pahayag na ito ay lumalabas sa loob ng unit na pampanitikan na kilala bilang mga talambuhay ni Isaias, Isaias Kapitulo 6 versikulo 1-8-18, na isinulat noong humigit kumulang 742 hanggang 733 BC. Sinimulan ni Isaias ang pagsasagawa ng atas na ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng orakulo ng kaligtasan na nakadepende sa pagtitiwala kay Yahweh. Si Haring Ahaz, na nagkukunwari lamang na banal, ay mas piniling magtiwala sa politikal na pamamaraan ng kaligtasan. Tumawag siya sa Assyria upang iligtas siya mula sa dalawang haring nagbabantang sumalakay at magpatalsik sa kanya, tingnan din sa Ikalawang Hari Kapitulo 16. Bunga nito, ang kaharian ng Juda ay naging basalyo ng Imperyong Asiryo. Para kay Isaias, gayunpaman, kapag ang isang tao ay nakita na ang Panginoon ng mga hukbo at ang banal ng Israel, ang lahat ng ibang takot ay nagmumukhang walang halaga kumpara sa takot sa Diyos, Isaias Kapitulo 8 versikulo 12-13. Kaya, sa pamamagitan ng pag-aalok ng pangako ng kaligtasan na tinanggihan ng sambahayan ni David, ang puso ng bayang ito, ay naging matigas sa salita ng propeta, Isaias Kapitulo 6 versikulo 10. Pagkatapos ay tinatakan niya ang kanyang mga talambuhay bilang, Patutu, at isang, tanda, Isaias Kapitulo 8 versikulo 16-18. Ang natitirang bahagi ng kanyang ministeryo ay nakatuon sa isyu ng pagtitiwala, isinulong niyang matiyagang magtiwala sa Diyos na ang templo ay nasa bundok Sayon laban sa pagkabalisa ng mga pinuno sa mga alyansang politikal at militar na binuo laban sa Imperyong Asiryo, Hal, Isaias Kapitulo 8 versikulo 18. Humigit kumulang 20 taon ang lumipas, ang susunod na yugto ng ministeryo ni Isaias, 713 hanggang 711 BC, ay tumalakay sa posibilidad ng pagsali ng Jerusalem sa koalisyon kasama ang Asdod at Ehipto upang makapanghimagsik laban sa Imperyong Asiryo. Muli, hinikayat ni Isaias ang mga pinuno ng Jerusalem na labanan ang politikal na pamamaraang ito ng pagliligtas at sa halip ay magtiwala na ang Diyos ng Sayon ay paprotekta sa Jerusalem, Hal, Isaias Kapitulo 14 versikulo 28 hanggang 32, 18:1-7, 20:1-6. Ang huling yugto ng ministeryo ni Isaias ay nakatuon sa pagsubok na pigilan ang mga pinuno ng Jerusalem na sumali sa isa pang mapanghimagsik na alyansa laban sa Assyria matapos ang kamatayan ng kanilang hari na si Sargon II noong 705 BC, Hal, Isaias Kapitulo 30 versikulo 1 hanggang 17, 31:1-9. Maliwanag na tinanggihan ni Haring Hezekias ang payo ni Isaias at itinaguyod ang paghihimagsik. Matapos gumanti si Haring Sennacherib noong 701 BC sa pamamagitan ng pagsalakay sa Juda at magbantang sakupin ang Jerusalem,
humakbang si Isaias at nag-alok ng orakulo ng pagliligtas ni Yahweh sa huling sandali na ililigtas ang Jerusalem, Isaias Kapitulo 37 versikulo 21 hanggang 35. Sa huli, gayunpaman, ang pakikipagmabutihan ni Hezekias sa mga sugo ng Babilonya sa panahon ng krisis na ito sa Assyria ay nagbunga ng kasunod na parusa ni Yahweh na pagpapatapon sa Babilonya, Isaias Kapitulo 39 versikulo 1 hanggang 8. Dahil mas pamilyar sa mga tradisyong tanyag sa mga hilagang lipi, hinarap ni Jeremias ang kasalanan ng bayan ng Diyos ng iba kaysa kay Isaias. Binigyang kahulugan niya ang mga pangyayari sa pamamagitan ng pananaw ng paglilam ni Yahweh sa panahon ng pag-alis sa Ehipto at sa ilang, Hal, Jer 2:1-8, at ng pahayag ni Yahweh sa kautusan, Hal, Jer 7:8-10. Sinisi ni Jeremias ang Juda sa kanilang kataksilan sa bukal ng buhay na tubig, si Yahweh, at sa kanilang pagtalikod patungo sa mga sirang tapayan, ibang mga Diyos at kanilang mga Diyos-Diyosan, Jer 13 minuto pasado alas 2. Habang inakusahan ni Isaias ang kanyang salinlahi sa kanilang kabigwang magtiwala sa Diyos sa harap ng imperialismo ng Assyria, inakusahan ni Jeremias ang kanyang salinlahi na namumuhay sa bisperas ng pamumuno ng Babilonya ng maling pagtitiwala sa templo ni Yahweh sa bundok Sion, sa pag-aakalang dapat itong magbigay ng katiwasayan mula sa dayuhang pagsalakay, Jer 7:1-11. Hindi makapagbibigay ng katiwasayan ng bundok Sion kung patuloy na binibaliwala ng mga tao ang mga kautosang ibinigay ni Yahweh sa bundok Sinai, kabilang ang 10 utos at iba pang matatagpuan sa aklat ng Deuteronomio. Habang sinuportahan ni Jeremias ang tipan ni David, malinaw niyang naunawaan na ito ay may kondisyon at para sa layunin ng tiyakin ang katarungang panlipunan, lalo na para sa dayuhan, ulila, at balo, Jer 22:1-5. Ang kanyang ulat ng marka sa mga kamakailang hari ni David ay partikular na matalas, maliban kay Josias, at hudyat ng pagwawakas ng dinastiya ni David, Jer 22:11-30. Dahil naunawaan ni Jeremias na ang Babilonya ay ahente ni Yahweh ng parusa sa Juda, isinulong niya ang pagsuko, sa halip na paglaban, kaya't binansagan siyang taksil, Jer 27:1-15. Habang sinisi ni Ezekiel ang mga mamamayan ng Juda sa mga kawalang katarungan sa lipunan, partikular na nakatuon siya sa kanilang paglapastangan sa kung ano ang banal, habang sinusuri sila mula sa kanyang pananaw bilang pari. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay nangunguna bilang kasalanan ng Juda, na matatagpuan maging sa mismong templo, Hal, Ezek 6, 8-9, 14, 20, 23. Bukod pa rito, mayroong paglapastangan sa pag-iingat sa araw ng pamamahinga, Hal, Ezek 2012-24, 22:8, 26, 23:38. Ang parusa ni Yahweh, sa makatuwid, ay naging anyo ng pag-alis ng kanyang kaluwalhatian mula sa templo, Ezek 10:1-22. Ang hinaharap na pag-asa ng Israel. Ang natitirang alalahanin ng mga pangunahing propeta ay ang hinaharap na pag-asa ng Israel. Ang pangitain ni Isaias para sa hinaharap ng Israel sa Isaias Kapitulo 1-39 ay nakakakita ng dakilang bundok Sion, kung saan ang lahat ng bansa ay naglalakbay, Isaias Kapitulo 2 versikulo 1-5, at isang bagong David, na tunay na magtataguyod ng kaharian, ng may katarungan at katwiran, Isaias Kapitulo 9 versikulo 6-7, tingnan sa 11:1-5. Sa Isaias Kapitulo 40-55, ang mga pangakong orihinal na ibinigay kay David ay inilipat sa mga mamamayan ng Sion, Isaias Kapitulo 55 versikulo 3-5, 52:1-2, at ang itinalagang Mesiyas, o kinahiran, at pastol, ni Yahweh ay si Ciro, isang haring Persiano, Isaias Kapitulo 44 versikulo 28-45:1. Habang si Ciro ang ahente ni Yahweh para sa pagpapanumbalik ng Jerusalem at ng templo nito, ang kanyang ahente para sa espiritual na pagpapanumbalik ng Israel ay isang taong nagngangalang, aking lingkod, gaya ng inilarawan sa mga awit ng lingkod, Isaias Kapitulo 42 versikulo 1-9, 49:1-12, 50:4-11, 52:13-53:12. Hindi tulad ni Ciro na, dumarating sa mga pinuno, gaya ng yapak ng magpapalayok sa putik, Isaias Kapitulo 41 versikulo 25, ang lingkod na ito ay hindi man lamang dudurog ng, bilang tambo, Isaias Kapitulo 42 versikulo 3.
Siya ay dumanas ng pagtanggi at pang-aabuso, at pasanang, kasalanan ng marami, Isayas Kapitulo 53 versikulo 12. Bukod dito, ang kanyang misyon ay hindi lamang upang ibalik ang Israel kay Yahweh. Nangako si Yahweh, ibibigay kita na pinakailaw sa mga bansa, upang ang aking pagliligtas ay umabot sa wakas ng lupa, Isayas Kapitulo 49 versikulo 6. Inilalapat ng bagong tipan ang mga talatang ito tungkol sa lingkod kapwa kay Jesus, Mat 17 minuto pasado alas 8, 18 minuto pasado alas 12-21, Luke 22:37, Juan Kapitulo 12 versikulo 38, Gawa Kapitulo 8 versikulo 32 hanggang 33, Isang Ped 22 minuto pasado alas 2-25, at sa Iglesia, Gawa Kapitulo 13 versikulo 47, Rom 33 minuto pasado alas 8-34. Ang mga kinakausap ng Isayas Kapitulo 40 hanggang 55 ay tiyak na nagtaka kung paano sila makababalik sa kanilang tinubuang lupa habang mga bihag sa lupain ng Babilonya. Kaya't umapela ang propeta sa naunang pangyayari ng pag-alis sa Ehipto, kung paanong iniligtas ni Yahweh ang mga aliping Hebreo mula sa makapangyarihang bansa noong panahong iyon, gayon din muli niyang gagawin ito sa isang maluwalhating ikalawang pag-alis. Sa ikatlong bahagi ng aklat ng Isayas, ang Isayas Kapitulo 56 hanggang 66, nakikita ng propeta ang bagong pagkakakilanlan para sa bayan ng Diyos, na hindi binibigyang kahulugan ng etnisidad kundi ng pag-iingat sa araw ng pamamahinga at tipan ni Yahweh, Isayas Kapitulo 56 versikulo 1 hanggang 8. Bilang resulta, ipinahayag ni Yahweh na ang kanyang bahay ay tatawaging bahay na panalangin para sa lahat ng mga bayan, kaya't kasama ang mga hentil. Ginawa ring relatibo ng propeta ang pagiging sentro ng templo sa pamamagitan ng pagpuna na si Yahweh ay nananahan lalo na sa mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi sa espiritu, Isayas Kapitulo 56 versikulo 7, 57:15, tingnan sa 66:1-2. Tulad ni Isayas, nakikita rin ni Jeremias ang isang bagong David bilang pangunahing ahente na magdadala ng pagpapanumbalik sa Israel, Jer 23:1-8. Ngunit kung paanong ang tipan sa Sinai ang kanyang pangunahing pamantayan sa pagtatasa ng kasalanan ng mga tao, gayon din ang isang bagong tipan ay sentro sa kanyang pangitain sa hinaharap, Jer 31:31-34. Si Yahweh ang kusa na gumagawa ng lunas sa magkasalungat na kalagayan ng tao, bagaman ang puso ng tao ay mas higit na magdaraya kaysa sa lahat ng bagay, Jer 17:9, at ang bayan ng Diyos ay sumire sa tipan ni Yahweh, Jer alas 11 Gs, malayang ipinasya ni Yahweh ang isang bagong tipan, Jer 31:31-34. Ang tiyak na bago ay hindi ang nilalaman nito kundi ang daluyan nito. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kaloob-looban at sa kanilang mga puso ay isusulat ko ito, Jer 31:33. Narito ang pinakamalinaw na pahayag sa Bibliang Hebreo na ang tagubilin ng Diyos ay maaaring gawing panloob ng mismong Diyos, na nagbubunga ng tunay na pagbabago ng kalooban. Ang isang bagong templo ay sumasakop sa gitna ng pangitain ni Ezekiel para sa pagpapanumbalik, Ezek 40-48, gaya ng maaaring inaasahan batay sa kanyang pagiging pari. Hindi tulad ng Isayas Kapitulo 56, gayunpaman, ang pangitain ni Ezekiel ay hindi kasama ang mga dayuhan na hindi tuli sa puso at, sa laman, Ezek 44:6-9. Tulad ni Isayas at Jeremias, nakikita rin ni Ezekiel ang isang bagong David sa pagpapanumbalik ng Israel, Ezek 34:20-24, 37:24-28. Habang tinatawag niyang hari ang pinunong ito, ang kanyang mga mas nais na pamagat ay nagpapakita ng pagpapasakop, lingkod, pastol, at prinsipe. Katulad ni Jeremias, nangangako rin si Ezekiel ng isang bagong tipan, bagaman ang kanyang pagpapahayag ay gumagamit ng mga larawang pagkasaserdote, magwawisik ako sa inyo ng malinis na tubig, Ezek 36:24-29. Hindi lamang ilalagay ni Yahweh ang kanyang kautusan sa puso ng kanyang bayan, papalitan niya ang pusong bato ng pusong laman at ang kanyang espiritu sa loob ay titiyak na lalakad sila ayon sa kanyang mga batas, kaya't magiging tunay na tao sila. Pag-asa sa isang bago at mas mabuting tipan. Bilang paghahanda sa pagkawasak ng Jerusalem, binuwag ng mga pangunahing propeta ang sinaunang pagpapalagay ng kulturang malapit na silangan na ang patron na Diyos ng Israel ay sa anumang paraan nakatali sa kanyang bayan o napapasailalim sa kanilang kapalaran.
Si Yahweh ay malaya, ngunit pinili niyang itali ang kanyang sarili sa kanyang bayan sa isang ugnayang pangtipan. Inaasahan ni Yahweh ang isang makatarungang lipunan ng mga tunay na sumasamba, isang bansa na nagpapahayag ng pagsamba sa pamamagitan ng pagsunod sa moral at espiritual na tagubilin ni Yahweh, hindi sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa ritual. Kahit na nilabag ng kanyang bayan ang mga kasunduang ito, malayang ipinasya ni Yahweh ang kaliwan at pagpapanumbalik. At ang pagpapanumbalik na ito ay hindi lamang nagbabalik sa orihinal na mga pangako at kondisyon, pinalalakas nito ang mga ito. Nangangako siya ng bago at mas mabuting, David, isang lingkod na magdurusa at magpasa ng kasalanan ng marami, isang bago at mas mabuting tipan, at presensya ng Diyos na nananahan ng direkta sa mga may nagsisisi at binagong puso. Nilinaw rin ng mga propeta na si Yahweh ay hindi lamang ang Diyos ng Israel kundi ang tanging tunay na Diyos at sa gayon ay Diyos ng lahat ng mga tao. Sa kabilang banda, ang bayan ng Diyos ay muling binibigyang kahulugan upang isama ang sinuman, kabilang ang mga hentil, na yayakap sa mapagpalang mga pangako ng tipan ni Yahweh. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.